Hello. Hello. Mic test. Hello. Mic test. One, two. Hello. 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 Mic. Hello. Mic test. Blessed Sunday, everyone. Blessed Sunday po. Magandang araw po sa ating lahat. And so I invite everyone po to please occupy the seats in front. For those of you sitting at the back, you can please occupy our seats in front so that we can worship all together nang walang bakante ang chairs. Please do so. And we will also take this opportunity po as we stand and occupy the chairs in front to greet one another. Please do so po. I encourage everyone to please stand and greet
the person next beside you, sitting next beside you, a blessed Sunday, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, sa ating pananambahan ngayon. I request everyone din po to please stand and find a group, a small group probably, to start our worship prayer and pray in groups, in small groups, probably just within 2 to 3 minutes of your time so that we can approach our Lord, His throne of grace and glory. Muli isang mapagpalang araw po sa ating lahat at kami po ay nagagalak na makasama namin kayo sa aming pananambahan. Sa oras na ito, nakikita po natin ang nagagandahang mga ngiti sa ating mga labi sapagkat ang ating Panginoong Diyos na buhay ang dahilan kung bakit tayo ngayon nagagalak na makasama namin kayo. So our worship today is such a blessing because tayo ay makakalapit sa ating Panginoon ng may pag-asa at ng may kagalakan. You know, this Sunday is a blessing so that we can gather once more in this sanctuary. How beautiful is this Sunday because of His grace and because together we will approach His holy throne in worship. You know what? It is His mercy that has sustained us through the past week and His steadfast love that has brought us here today. And so tayo ay nagpapasalamat na makalapit tayo sa ating Panginoong Diyos na buhay. This is not just a normal Sunday. It is a special day. And as you can see, tayo ay nasa pinakahuling linggo na po ng ating buwan, Agosto, and the next coming weeks, we will all together be celebrating the Burmans. Anong ibig sabihin ho nun? Atin pong tatanaw ang ating Panginoon sa kanyang pagkasilang, and we will be hearing Christmas carols all along the way sa mga susunod na panahon. And so, meron na po tayong anticipation sa ating celebration sa Christmas. And so, this is not just a normal Sunday. This is a special day all together sa ating lahat. So, allow me just to share a short verse to you before we start our worship Sunday. Dahil po, ang ating mga puso ay kailangan handa sa ating paglapit sa ating Panginoon. Allow me to share to you a verse that can be found in Isaiah chapter 6 verse 1. It says there, Isaiah is the one speaking here. Isaiah testifies, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of His robe filled the temple.
What a picture of beauty, holiness, and majesty. This vision reminds us that our worship is not directed to a tradition or routine, but to a king, a living king, glorious and radiant, whose presence fills all things. And so I invite everyone, since nagpray tayo kanina as a group, I will be requesting everyone to please bow down our heads and approach His throne, His grace, in a personal manner. I'll be asking 1 to 2 minutes po. And before we read the call to worship verse, there will just be a few announcements that we would like to make. This coming Thursday po, 7:30 p.m., we will be having our quarterly weekly prayer meeting. So that means all Bible studies are canceled, so everyone is encouraged to attend our prayer meeting. And dinner will be served at 6 p.m., while the quarterly prayer meeting will start at 7:30. So everyone is invited po to join us, our quarterly meeting. And before we move on, we would like to welcome po a few visitors that we have. And we're so glad to have you here in our worship service. So as we call on your name, we will be requesting for you to please stand. Welcome po sa ating pananambahan kay Miss Cherry Ann Luchavez. Welcome po. Maraming salamat po at kayo ay naririto. Gayon na rin po kay Remy Hinyo. Maraming salamat po at naririto kayo. Kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon na makasama namin kayo ngayon. I'll be inviting everyone to please stand as I read the call to worship verse, which can be found in Psalms chapter 133, verse 1 to 3. It says, "How good and pleasant it is when God's people live together in unity. It is like precious oil poured on the head, running down on the beard, running down on Aaron's beard, down on the collar of his robe. It is as if the dew of Hermon were falling on Mount Zion, for there the Lord bestows His blessing, even life forevermore." Let us all bow down our heads in prayer as we pray together as a church. Father, we want to thank you for this time. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong katapatan sa aming mga buhay. At naririto kami ngayon, Panginoon, to stand before your throne of grace, worship you. Itaas ang inyong pangalan sa aming kalagitnaan. At dalangin namin, O Diyos, ng aming pananambahan sa oras na ito, ang aming pag-aawitan, ang pakikinig sa salita na manggagaling sa inyong pastor, Panginoon, ang aming pagbibigay ng aming sacrifices, our tithes and offerings, and everything that we will be doing right now, Panginoon, ay maging katanggap-tanggap sa inyo. Panginoon, linisin niyo ang aming mga puso at isipan nang sa gayoy makasamba kami sa espiritu at katotohanan, sapagkat ito lamang ang pamamaraan, Panginoon, ang tanging pagsamba na nararapat sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali, ang mga bagay na aming nagawa, nasabi, naisip, na probably, Panginoon, maging hindrances
or balakid upang kami ay makasamba sa inyo sa tamang paraan. Idinadalangin namin, Panginoon, ang iglesia na ito, that as we carry on our mission, Panginoon, to declare your word, to prioritize your last command as our first concern, Panginoon, to go and make disciples of all nations. I pray, Father, that you will just be with us. Let your Spirit fill this sanctuary, our lives, our personal lives, O God. Nang sa gayon, maging effective kami as you called us, Panginoon, into the Great Commission. Dalangin namin, Panginoon, ang bawat pamilya na naririto, kasama namin sa pananambahan na ito. Be with us. Let the Lordship of Christ be the center of our lives, Panginoon, sa bawat isa na naririto. Gayon na rin, Panginoon, idinadalangin namin ang mga ministeryo na kasama ng aming iglesia, ang aming daughter churches, Panginoon, in Pangasinan, in Silang, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga volunteers, ang mga pastors, ang mga manggagawa, ang mga staff, the leaders, the deacons, the servants of this church, Panginoon. At gayon na rin, Panginoon, ang lahat ng kasapi, miyembro ng aming iglesia na kasama namin ngayon, hindi man namin din kasama sa mga oras na iyon. Ngayon, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na samahan niyo kami. And as we sing together as a church, as one body, as one called into your grace, Panginoon, dalangin namin na kayo ang sumama sa amin. Ibinababa namin ang aming mga sarili at initataas lamang ang inyong pangalan sa aming kalagitnaan. Be with us right now, and may your name be glorified forever and ever. Amen. Magandang umaga po ulit. Kayo po ay hindi naliligaw, wala po kayo sa SONA o sa CCP. Ngayon po ay ang pagpupugay namin dahil ito po ang huling araw ng buwan ng wika. So minabuti po namin na magsuot ng mga katutubong kasuotan. So si Arthur po at si Jigs nagkalkal pa yan sa baol kagabi. So magandang umaga po. So today, gustuhin man namin na lahat ng kanta namin ay Tagalog, nahirapan po kami. So meron po tayong mga hymnals na mga dati na nating inaawit sa English. At ang una po niyan ay "Oh, for 1,000 tongues to sing." Okay? It is one of the more than 6,000 hymns that was written by Charles Wesley. It was in May 1738 when Charles Wesley was suffering from pleurisy. Isang sakit po ng inflammation of the membranes that surround the lungs and line the chest cavity. And it results in a sharp pain while breathing. Si Charles po at si John Wesley, they were together, magkapatid po yan, 2 of the 19 children of Susanna Wesley. Wala pa pong Netflix noon, no? So, 19 children, and they were studying in London at the time. And during this time, Charles Wesley was plagued with doubts regarding his faith. And on that evening, May 21, he heard numerous testimonies when he attended a Bible study. And the passage that he read in the Bible really convicted him. And so on May 21, 1738, he gave his heart and life over to Christ. And he wrote an 18-stanza poem about his conversion. And he is said to be inspired by Peter Boller, an influential Moravian leader, who told him, "Had I 1,000 tongues, I would praise Christ Jesus with all of them." And the hymn was originally titled "For the Anniversary Day of One's Conversion," which was prepared a year after he received Christ in 1738. And the 7th verse of those 18 stanzas of 4,000 tongues to sing became the first verse of the hymn we know today. Stanzas 7 to 11 of Wesley's original poem comprise the hymn we now sing.
Wesley's poetic response to his conversion is replete with literary elegance and beautiful control of language. And one poetic device that Wesley used to express the incredible nature of salvation include the oxymorons present in stanza 5. Hear him, ye deaf, his praise, ye dumb, your loosened tongues employ, ye blind, behold your Savior come, and leap, ye lame, for joy. So why don't we join our voices now? We may not be 1,000 tongues today, only about 100 tongues, but let's praise Christ Jesus with all of them. For 1,000 tongues to sing my great Redeemer's praise, the glories of my God and King, the triumphs of His praise. My gracious Master and my God, assist me to proclaim, to spread through all the earth abroad the honors of Thy name. Jesus, the name that charms our fears, that bids our sorrows cease. 'Tis music in the sinner's ears, 'tis life and health and peace. He breaks the bar of cancelled sin, He sets the prisoner free. His blood can make the foulest clean, His blood avail for me. Hear him, ye deaf, his praise ye dumb, your loosened tongues employ. Ye blind, behold your Savior come, and leap ye lame for joy. Behold your Savior come, and leap ye lame for joy. Our next hymn is a very old Irish hymn. It is entitled, Be Thou My Vision, and its origins dated back to the 8th century, reflecting deep Christian themes and cultural heritage. The hymn's roots can be traced back to an early Irish poem known as Alorica, which is a type of prayer for protection. The original text, written in Middle Irish, is attributed to Dallan Forgale, a 6th century poet. And the hymn was translated into English by Mary Elizabeth Byrne in 1905 and later versified by Eleanor Hall in 1912. And this version now becomes the widely recognized and is the most commonly sung today. There was an Irish liturgy scholar who said that the hymn points out how the language of this hymn is drawn from traditional Irish culture. And one of the essential characteristics of the text is the use of heroic imagery to describe God. This was very typical of medieval Irish poetry, which cast God as the chieftain or high king who provided protection to his people or clan. The last stanza reads, High King of heaven, my victory won. May I reach heaven's joys, O bright heaven's sun. Heart of my own heart, whatever befall, still be my vision, O ruler
of all. Be Thou My Vision is a hymn rich in history, reflecting the spiritual journey of the Irish people and their enduring faith. Let's sing. Be Thou my vision, O Lord of my heart. Not me all else to me, save that Thou art. Thou marvelous God, by day or by night, making or sleeping Thy presence my light. Be Thou my wisdom, and Thou my true word. I ever with Thee, and Thou with me, Lord. Thou my great Father, I thy true Son. Thou with me dwelling, and I with Thee one. Reaches thy hero, nor ransom praise. Thou mine inheritance, now and always. Thou and Thou only, first in my heart. I King of heaven, my treasure Thou art. My King of heaven, my victory won. May I reach heaven's door, O bright sun. Art of thine own heart, never before. Still be my vision, O ruler of all. Of heaven, my victory won. May I reach heaven's door, O bright sun. Art of thine own heart, never before. Still be my vision, O ruler of all. Our last hymn, Just As I Am, is Charlotte Elliott's one of the most beloved and widely recognized hymns in Christian history. Charlotte Elliott grew up in a Christian home surrounded by a family deeply committed to their faith. As a young woman, she gained fame as a poet, showcasing her literary talents and wit. Yet despite her upbringing and success, Elliott struggled with feelings of uselessness and depression, particularly after a serious illness left her disabled at the age of 32. It was during this time of inner turmoil that she encountered Swiss minister and hymnologist Cesar Malan. Malan's gentle encouragement to come to Christ just as you are struck a chord with Elliott. His words would later inspire her to write the timeless hymn, Just As I Am, expressing the profound truth that we can approach God without any pretense or plea, relying solely on His grace and love. Just as I am, without one plea, but that Thy blood was shed for me, and that Thou biddest me to come to Thee, O Lamb of God, I come, I come. While Just As I Am was already a well-known hymn before the 20th century,
It was through the ministry of evangelist Billy Graham that the song reached new heights of popularity and influence. Graham adopted the hymn as his signature invitation song, using it at the end of his crusade for his altar call for people to make a decision for Christ. The hymn's simple yet powerful message perfectly aligned with Graham's approach to evangelism, which emphasized the unconditional love and acceptance of God. Just as I am, thou wilt receive, will welcome, pardon, cleanse, relieve, because thy promise I believe, O Lamb of God, I come, I come. Just as I am continues to invite people to experience the transformative love and grace of Jesus Christ. As we sing this timeless hymn, we are reminded that no matter our past, doubts, fears, failures, we can come to the Savior just as we are, flawed, checkered, broken, messy, dirty, and find the peace and acceptance so we desperately need. Oh, Father God, thank you that we could approach your throne of grace just as we are. And right here, right now, you will cleanse and pardon us and pour upon us the righteousness of Christ. Amen. Sir, sir.
check. Sound check, check. Mic. Mic test. Mic test. Sound. Hello po, good morning. Meron na po ba tayong audio? Okay. Thank you, choir, PBCC choir, for that wonderful rendition of our hymns. No? At nagpapasalamat din po in behalf of our district, our Metro Manila Luzon District, nagpapasalamat po ako sa leadership ng PBCC at sa inyo pong lahat sa pag-accommodate po last Monday ng ating district gathering. Po yung settings natin last Monday, standing room only. Sobrang napuno po yung ating worship hall dito. Muli, papasalamat po ako at very grateful po ang lahat ng ating mga pastors and leaders and church members sa ating district po sa inyo pong pag-accommodate, pakain. Nabusog po lahat. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin. Praise the Lord. I'll be sharing with you from the text, from the passage Mark 7, 24 to 30, the crumbs of grace. Ano bang Tagalog ng crumbs? Mumo, parang gano'n. Hindi po yung mumo na nakakatakot, kung hindi yung tira-tirang pagkain. And this passage is from the book of Mark. And can we all stand up and let's read the passage? From verse 24 to verse 30 po. And from there he arose and went away to the region of Tyre and Sidon, and he entered a house and did not want anyone to know, yet he could not be hidden. But immediately a woman whose little daughter had an unclean spirit heard of him and came and fell down at his feet. Now the woman was a Gentile, a Syrophoenician by birth, and she begged him to cast the demon out of her daughter. And he said to her, "Let the children be fed first, for it is not right to take the children's bread and throw it to the dogs." But she answered him, "Yes, Lord, yet even the dogs under the table eat the children's crumbs." And he said to her, "For this statement you may go your way, the demon has left your daughter." And she went home and found the child lying in bed and the demon gone. Let's pray. Father God, we submit to you this morning. Thank you, God, for gathering us once again, Lord God, to hear, to listen, and be changed by your word. So guide us, Lord. In Jesus' name, amen and amen. You may all be seated. Experience na po ba kayo maghangad ng mga bagay, alam mo yung gustong-gusto mo mangyari sa buhay mo, and yet, sa tingin mo imposible mangyari. No? But you ask anyway, o humiling ka. Sabi ni kanina, malapit ng Pasko, no? Dumudungaw na si Jose Marichan. And baka ang iba sa atin mag-anticipate ng something special or a gift this coming December na sana, Lord, ito'y matanggap ko. No? Sana all. Di ba? Yung parang minsan, iniisip mo na bakit yung ibang tao meron at ako parang ang tagal ko makatanggap ng gantong bagay, ang gantong kahilingan, bakit wala pa rin, parang walang answered prayer, no? Parang minsan iniisip siguro natin bakit yung ibang tao parang mas napapaboran, no? Parang, alam mo yung sinasabing, buti pa sila pork chop, ako ketchup. Ang blessing ba ni Lord ay para sa mga spiritually matured lang? Para lang perfect attendance pag Sunday? Dahil sa hall lang na ito buhos ng pagpapala, ganun ba yon? O para lang ba sa mga taong magagaling at matatalino sa theology, memorize yung Bible back and forth, at hindi para sa akin? Baka dahil kaya, Lord, meron akong past na hindi kagandahan, o baka dahil kaya, Lord, trials, meron akong part of my identity ay nagdi-disqualify sa akin para, alam mo yan, maranasan ko yung abundance, blessing, o the fullness of grace. Mga kapatid, if somehow, one way or the other,
naranasan mo yung mga bagay na yon o naitanong mo sa sarili mo yung mga bagay na yun, hindi ka po nalalayo, no? Sa kwento nitong pinasa nating passage from Mark 7:24 to 30. Na-mention sa passage na ito, there's a Gentile woman who encountered Jesus. And this passage, as many commentaries describe, one of the most startling and ultimately beautiful story in the gospel. You know why? Because it confronts our prejudices, redefines the nature of our faith. Minsan meron na tayong framework ating pananampalataya, di po ba? But if we study it further or deeper, this passage, baka pwedeng may mabago sa ating pananampalataya o pananaw sa ating pananampalataya. And also it reveals the heartbreaking grace that is sufficient even when it seems like a crumb. Kumakain tayo ng tinapay, minsan di maiwasan, may natatapon, may nalalaglag. Minsan daw ang grasa, ganun lang kaliit. At para po mas maintindihan natin ang passage ito, balikan natin ng konti ang historical context ng kaganapan na ito na binanggit sa Mark. So umalis po si Jesus sa Galilee at naglakbay sa region ng Tyre and Sidon. And the geographical location, ito pong lugar na ito is a Gentile territory. Okay? It's a Gentile territory. At para po sa isang Jewish rabbi, kagaya ni Jesus, ito po ay isang unclean land. Okay? Populated by unclean people. Para itong ghetto. Iniiwasan. And during that time, ang mga Jewish ay matindi po yung prejudice laban sa mga Gentiles. Kung meron na po kung meron po ngayon, race war, no? Dati po meron pa po. Meron na po. Kaya common po, natural para sa kanila na tawaging mga aso ang mga Gentiles. Meaning, in Greek word, kinarya, meaning wild. Ito yung normal na nakikita mo sa kalsada na nagbubungkal ng mga basura. Okay? Kaya buti na lang, may mga programa ng ating mga barangay, di ba, na inuhuli yung kasi delikado din. And some might say na tama lang ang ginawa ni Jesus dahil in fact, His mission was primarily to the house of Israel. Sabi nga sa Matthew 15:24, Jesus said, I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. So makita natin, may mission si Jesus, may mission order si Jesus na parang specific lang sa isang grupo. At doon sa passage na binasa natin kanina, nung parang sa unang bahagi ay parang dinedenay niya yung request ng isang Gentile. Mukhang tama lang naman. Hindi po ba? Kasi nga naman, he was the Jewish Messiah fulfilling Jewish prophecy. Yet, here he is, deliberately entering Gentile land. Why in the first place pupunta siya doon? Iniiwasan na nga yun ng mga Jews. Aksidente bang nangyari ito? Wala silang madaanan, walang ibang daan, at ito lang talaga? No. In fact, mga kapatid, ito po ang nagiging turning point, kumbaga, or preview, ito yung preview ng gospel, na ang gospel ay hindi lamang para sa Israel, kundi para sa buong mundo. Pinapakita na dito ni Jesus, nagbibigay na siya ng preview. Sabi nga ni John Piper, Israel was never intended to be the end of God's saving purpose, but the means to an end. Now back to the passage, sa pagkakataong pong ito, mapapansin natin na parang gustong mapag-isa ni Jesus, kasamang kanyang mga disciples, away from the crowd. Kung balikan natin ng konti yung passage actually, earlier that time, nagkaroon pa siya ng argument with the Pharisees. Di ba? Kasama yung mga disciples, the accusation ng Pharisees, ang kanilang gawain. This time, ito na, pumunta silang Sidon, and kasama niya ang mga disciples. Pero in verse 35,
Isang nanay, eto na nga, may isang nanay na desperate makita siya, pumunta kung saan siya nagpapahinga siguro. May nakaka sa kanya. Do I need to change my ano? Okay lang ba tayo? Mic na lang, handheld na lang. Okay, no problem. Oh, ayun, okay. O, mas malinaw. Saan tayo nakat? Okay, so, in verse 25 mga kapatid, yun nga, may isang nanay na, nagpapahinga si Jesus at siguro, yun nga, maraming beses naman po siyang umaalis sa crowd, tumatakas in a sense. Natagpuan pa rin siya. So even a Gentile, as someone who is a Gentile, nakakarinig na ng balita tungkol kay Kristo, tungkol sa Jesus na ito, na gumagawa ng mga miracles. So ganun po yung popularity ni Jesus. No, hindi lang sa mga Hudyo, kundi even across. So nag-gate crash siya sa pananahimik ni Jesus dahil ang kanyang daughter, may big concern naman itong babaeng ito. Ang kanyang daughter ay sinasapian daw ng masamang espiritu. Ano? Now, sa kanilang culture, at nabanggit ko na rin earlier, no, she had 3 strikes agad. Ano? Kumbaga, ma-profile pa lang siya, sabi nga ng ibang commentaries, nisyo away pa siya ng ibang mga disciples. No? Number 1, because of her gender. Okay? Nung panahon nila, mayroon silang discrimination sa mga kababaihan. Especially pag nagpe-fellowship sila mga kalalaki, hindi ka basta-basta pwedeng mag-gate crash na lang. So, of course, pangalawa nga, pagiging Gentile niya, at yung pangatlo, yung pagkakaroon niya ng anak na napoposes during the time. Because on their culture, during the time, pag merong kasama o kapamilya ka o kamag-anak mo na napoposes, you must be cursed. Baka meron kang ginawang masama at deserve mo yan. So therefore, lalayuan ka ng mga tao. And so, by every social and religious standard, mga kapatid, wala po siyang karapatan. She had no right to approach a Jewish holy man. Kahit nga lang yung pumasok siya doon. Wala siyang gate pass. Okay? Now we can see anong klaseng approach ang ginawa ng babaeng ito. In verse 25c, in the later part, nagmamadali siyang pumunta at lumuhod. Immediately, a woman whose little daughter had an unclean spirit heard of him and came and fell down at his feet. So nagmamadali itong babaeng ito sa paanan ni Jesus. In other Tagalog translation, nagpatira pa. At medyo pa nga ito, mabait pa tong drawing na yan kasi pag sinabi mong nagpatira pa, para kang nagdumapa ka sa harap ni Jesus, yung noo mo nakadikit sa floor. Naka-stretch out ang yung mga kamay. Ganun po pagpapatira pa. At ganun daw yung posture. And it's a posture of worship, of submission, of desperation sa kanyang concern. And Jesus' response was somehow shocking and interesting. Di po ba? Nakakagulat ang response ni Jesus. And this response troubled readers for centuries. Bakit? Kasi hindi siya lumapit sa babae para magbigay ng comfort. Pag ikaw may nagpatira pa sa harapan mo, biglang may lumuhod, nagmamakaawa, anong sasabihin mo? Siguro initial na sasabihin mo, ate, okay ka lang po ba? Gusto mo tubig? Di ba? Sa mo, parang aasikasuhin mo. Pero si Jesus, hindi niya ibinigay yung comfort na agad yon. Okay? Instead, sumagot si Jesus na parang harsh pa nga Para sa marami. Anong sabi niya sa verse 27?
Let the children be fed first, for it is not right to take the children's bread and throw it to the dogs. Sabi niya yung Pinoy version, no ba, hayaan mo muna makakain ng mga bata. Hindi tamang kunin ang mga pagkain ng mga bata at ihagis lang sa aso. In the New Testament, in the Gospel, there are two types of animal na ginawang illustration ni Jesus na parang madudumi. Yung isang baboy. Don't throw pearls to the pigs. Di ba? And this one, sa mga aso. Okay? So, ano nangyari? Bakit itong response ni Jesus? Medyo shocking. Ano ba nangyayari dito? Now, going back, dugtungan natin konti yung background, historical background, cultural background nila. Yun na nga, kasi ang Jewish at Gentile, talaga mahidwaan yan. May labanan yan. No, may competition. Hindi mo sila pwedeng pagtabihin na hindi mag-aaway. No? Mataas ang tingin ng mga Jews sa kanilang sarili at sobrang mababa ang tingin nila sa mga Gentile. Dahil sila lang yung pinili ng Panginoon, ang favor ng Panginoon sa kanila lang at hindi sa mga Gentile. Ang mga Gentile, pag hindi ka Hudyo, pag hindi ka Jew, makasalanan ka. Deserve mong mamatay. Deserve mo yung punishment ng Panginoon. So they have this deep cultural division during the time, in the first century. Now remember, di ba, ang region ng Tyre at Sidon, Lebanon po yan ngayon, by the way, was predominantly Gentile territory and they are known for pagan worship. Kaya naman pala, di ba? Kaya galit na galit sa kanila mga Hudyo dahil mga pagan worshipers to mga to. They worship false gods. And historical hostility toward Israel, galit din sila, nakikipag-away din sila sa Israel. No? Kaya para sa mga Jews, yung mga Gentiles na yan, no? Hindi lang madudungis, they are ritually unclean, spiritually unclean. So the Jews would avoid unnecessary contact with them. Hindi ko nga alam paano pa ito nakapasok yung babaeng ito eh. Nila nakita, napaparating at nilak na lang nilang pintuan. But anyway, palagay ko talagang nag-insist siya makapasok. However, mga kapatid, yung term na dog o aso, no, sabi ko nga kanina, it's a very common Jewish slur para sa mga Gentiles. Yun nga, implying their spiritual inferiority and exclusion from God's covenant. At pag ginamit nilang salitang aso para sa mga Gentiles, they were referring to this kind of dog na talagang mandidiri ka. Pandidirian mo. Madumi. So ano ang nangyari? Bakit ganito ang response ni Jesus sa ginawa ng babae? After all, ang ministry na ginagawa ni Jesus previously ay naging judgmental na ba siya? Hindi po, mga kapatid. In fact, kahit po ginamit ni Jesus ang salitang dog, dito magugulat po tayo, o aso sa usapan nila ng babae, iba pa din ang iba ang kahulugan na ginamit ni Jesus sa paggamit ng terminology na dog. Hindi kagaya sa normal na meaning nito na wild, kadiri, scavenger, filthy. Instead, he was referring to the kind of dog na maliit at alaga. Pet dog. A domesticated dog. Sino po dito yung mahilig sa aso? Ako may aso din po ako sa bahay. Isang crossbreed siya eh. Lhasa. So, na Shih Tzu. So, Shih Tzu siya na medyo malaki. Okay? And she's very old na. Ang halos kasing edad ng anak ko yun, 14 years old na yung bunso ko, yung one time kasama ko dito. So, yung aso namin, mga gano'n din, 13 to 14 years old. No? So, sad to say, medyo blind na. Kasi, pero pa naman, nakakaakyat baba pa naman ng bahay. So, parang ganito yung dinidescribe dito ni Jesus. So, medyo pa pala to si Jesus, medyo mabait pa, in a sense. Na nung tinawag niyang, o nung nirefer niya yung, o nung sinagot niya yung babae na hindi pwedeng ipakain sa aso, yung pagkain ng mga bata, punahin ko munang pakainin yung mga bata bago ko ibigay sa aso. So he was referring to a somehow domesticated dog.
Okay? Sa panahon ngayon, laki na ng population ng mga dog lovers, no? Mga pet lovers. Sa panahon nila, mayroon na rin mga domesticated dog. Okay. So, yun nga, ang ginamit ni Jesus, by the way, na word is kinaria. Okay? Which means maliit na alagang aso. At ito yung tipong lagi lang nasa ilalim ng mesa. Pag kumakain ka, nag-aabang ng malalaglag. Pero ngayon kasi mga dog, marami siyempre na talaga may dog food lang. No, meron akong kakilala na talaga hindi nila binibigyan ng human food. No? So, depende yan, okay? So ibig sabihin, hindi niya totally, no? Hindi niya iniinsulto yung babae. Okay? Sa malalim na kahulugan, sinasabi niya lang yung order of his mission. Kasi nga, di ba, merong mission si Jesus kaya siya pumunta dito sa earth. So pinapakita niya lang yung timeline niya. First to the Jews and next to the Gentile. Parang, teka lang, pumila ka. Okay? No? Antayin mong pumila. Antayin mo yung turn mo. Sabi po sa Romans 1:16, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, for the Jew first, and also to the Greek." At isang bagay pa, bukod sa paglalahad ni Kristo ng kanyang mission order, gusto niya din pong i-test ang faith ng babaeng ito. As John Piper powerfully explains, Jesus is not putting her down. He is drawing her faith out. He is creating a moment where her true understanding of grace and sovereign authority would be revealed. Galing din talaga ni Jesus, ano? Kasi hindi kaagad bigay. He is making the obstacle to her request the very doctrine of his own messianic purpose. Would she be offended and leave? Or would she see past the metaphor to the man of mercy standing before her? So hindi siya nang-iinsulto. Hinuhugot niya yung faith na nasa puso ng babae. Sa MMBC po, especially yung nasa Cubao pa kami, I think naikwento ko na rin partly dito, ano, na from time to time may mga walk-in, kakatok, papapasukin naman namin, tapos manghihingi ng tulong. And there was this one time, I don't know kung naikwento ko yun dito, there was this one time na may pumasok, sakto ako yung nasa lobby, tapos nakipagtuhan na siya. So, alam niyo po, sa tagal na rin naming may experience sa ganyan, minsan madidiscern mo na papunta to sa maghihingi ng tulong. Okay? But anyway, sige, entertain lang. No? Walang judgment. Tingnan natin kung saan papuntang ang conversation. And then, eto na nga, humingi siya ng tulong. Sabi niya, alam mo kasi sir, nangangailangan talaga ako ng tulong. Kailangan ko ng pamasahe, ganito. So marami na siyang kwento, ba't niya kailangan ng pera, ng tulong. And then sabi ko, by the way, sir, paano niyo po nalaman yung church? Paano niyo po nalaman tong church na ito? Sabi niya, kasi may pastor ako nakilala dito. Talaga po? Na-excite naman ako, sino kayong pastor na nakakilala nito? Sabi ko, sino ko yung pastor na yon? Sabi niya, si Pastor Glenn. Tinext ko na simple si Joe. Yung kasama namin doon. Joe, abang ka lang dyan sa yung dapat nakikita lang. Kasi medyo kinabahan ako eh. Malaking tao pati. Sabi ko, talaga, kilala mo si Pastor Glenn? Asan siya ngayon? Di ko nga makontak. So, sa madaling salita mga kapatid, gumagawa na ng kwento. Okay. So anyway, nung pinalapit ko na si Joe, kinumpronta na namin. Sabi ko, Brad, pasensya na, ako si Pastor Glenn. At mukhang nanloloko ka lang. No. Nagmamadali siyang umalis. Anyway, going back dito. So si Jesus, meron din siyang parang, what do you call this? Parang probing, pinoprobe niya din, Anong klaseng faith kaya ang meron to? Ano kaya ang klaseng pananampalataya? Gaano kalakas ang pananampalataya nito?
Magagalit kaya to sa akin at aalis na lang? O makikita niya yung mercy sa likod ng mga salitang bibitawan ko? So this is the astonishing response ng babae nang sinagot siya ni Jesus. Anong naging sagot ng babae? Ang reply po ng babae ay isa sa pinakamagandang example ng pag-express ng faith in the Bible. Hindi po siya nakipagtalo. Hindi siya nag-demand ng karapatan niya. Hindi siya feeling entitled. Okay? At tinanggap niya lang lahat ng sinabi ni Jesus. Opo, Panginoon. Hindi niya kinontra. In-acknowledge niya yung sovereignty ni Jesus at ang katotohanan ng sinabi ni Jesus. Sabi niya pa nga, tama ka. Yes, Lord. Yet even the dogs under the table eat the children's crumbs. Tama ka. Dapat mabusog muna ang mga anak. So sabi ko nung binabasa ko ito ba, nagkatugma yung kanilang frequency. Because Jesus was referring to yung mga anak, yung mga Israel muna. May mission ako dito, unahin ko mga Israel. Next kayo, so pumila ka. At sabi naman ng babae, tama. May mission order ka, kailangan mo unahin ng Israel, ang mga Hudyo. Pero enough na sa akin, yung tira-tira. Parang sinasabi niya, hindi ako ang priority ng mission mo. Sabi niya, ang mga aso sa ilalim ng mesa ay kumakain din po ng mga pagkaing nalalaglag ng mga bata. Now what can we see here, brothers and sisters? Makikita natin dito, we can appreciate na talagang na-gets niya yung grasya ng Panginoon na sobrang abundant. Sobrang dami. Na kahit crumbs lang na nahuhulog sa mesa ay sobra-sobra na para durugin ang kapangyarihan ng demonyo at iligtas ang kanyang anak. Hindi niya kailangan ng whole bread. Enough na yung mga nalaglag. Kasi kahit crumbs lang kay Jesus, piyesta na ito para sa mga Gentiles. It's a display of a strong faith, full of humility. Ito po makikita natin dito. Sabi ni Neil Anderson in one of his books, si Neil Anderson po, yung author ng Bondage Breaker. It's a very good book po. Sabi niya, she understood her identity not in her cultural visits. Kasi kung ibibase niya ang kanyang identity sa kanyang pagiging Gentile, hindi nga siya papasa. Hindi siya qualified. Wala siyang gate pass. But he herself to Christ. In relation to Christ. She didn't focus on her unworthiness, but on His worthiness, sa worthiness ng Panginoon. She didn't argue from her merit, but appealed to His mercy. And this is the faith that conquers spiritual strongholds. A faith that clings to the character of Christ despite all apparent rejection. So ano ang nadi-display dito mga kapatid? What is being displayed there is a faith that prevails. Now as we move forward, ano ang sagot ni Jesus? Ikinatuwa po ni Jesus ang sagot ng babae. In verse 29, sinabi ni Jesus sa kanya, ito po ang naging resulta na, no? The faith that prevails. Sabi ni Jesus sa kanya, dahil sa sinabi mo, umuwi ka na. Sabi niya, for this statement, you may go your way. The demon has left your daughter. Umuwi ka na. Makikita mong lumayas ng demonyong sumapi sa anak mo. What's interesting on this part, mga kapatid? No? Anong napansin niyo sa part na ito?
Hindi naman in-indicate kung gaano kalapit o kalayo ang bahay ng alin na ito at nandun yung kanyang anak na naiwan. But the point here is, si Jesus, niya na kinailangang puntahan o hawakan ang bata. Hindi na siya nag-utter ng mahabang prayer. Hindi na siya pumunta sa bahay. Because you know why? His word is enough. And we can see from a distance, His authority accomplished what was needed. And the woman's faith, the prevailing faith, accessed the power of Christ's word. You see, hindi niya kailangan buong tinapay in a sense, buong meal, just a crumb of His command was sufficient. So umuwi nga ang babae at wala na ang demonyo. Proof po ito mga kapatid na ang kapangyarihan ni Jesus lampas sa lahat ng lugar. Amen? Lagpas sa lahat ng lahi. Hindi lang pang Jews, pang Gentile din. And of course, lagpas at talo ang kapangyarihan ng kadiliman. Nung sinabi lang ni Jesus, umuwi ka na, wala na yung demonyo. Umalis na. Magaling ng anak mo. And this is a powerful demonstration that the authority of Jesus transcends geography, ethnicity, yung kanilang background and any power of darkness. Mga kapatid, before I end this sermon, no, gusto ko lang iparealize sa atin lahat, no. Siguro itong part magiging takeaway natin. The prayer of this woman, it showed 9 notable features. It is short. Pag binasa mo nga, ilang version, 24 to 30 lang. Pero grabe yung kaganapan. Parang may conflict, tapos may miracle, tapos di ba parang, ano ba to, paano nangyari? Nagalit ba si Jesus, naging harsh? Ang daming ganap. And as we can see, no, ang iksi lang ng appearance ng babae, wala ngang pangalan eh. And his prayer is very short. Number 2, humble. Nakita natin yung humility. Di siya nakipag-argue, di siya, alam mo yun. And of course, she is full of faith. Fervent. Persistent siya. Of course, modest. No? Di siya nagwala doon, di siya gumawa ng eksena. No? Respectful. Rational. Di niya kinontra nung sinabi ni Jesus na, teka lang, pakainin mo mga bata. Opo. And of course, number 8, relying only on the mercy of God. She's so desperate. At kailangan niya yun. And of course, persevering, number 9. Now, how about faith? Tingnan natin sa kabilang side. That Jesus' commendation of her faith highlights several important truths. Number 1 is that faith is the greatest equalizer, mga kapatid. It transcends gender, social status, at nagbibigay po ito ng equal access sa ating Panginoon. No wonder, isang illustration na anong klaseng faith dapat meron tayo. At isang verse nagsasabi na pananampalataya ng isang bata. A faith like a child. So, na-equalize ng pananampalataya, ang access natin sa Panginoon. Number 2, God's grace extends beyond human boundaries. So, Jesus uses this encounter to start the expansion of the gospel to all nations. And number 3, God honors faith that perseveres through testing. How many times, mga kapatid, na-experience mo na may pinag-pray ka siguro, pero parang
ang tagal, o di mo alam kung sasagutin pa ng Panginoon. And then at the end of the day, you realize na it was just a test. At lalong tumibay ang pananampalataya mo. Lalo kang mas malapit sa Panginoon. Lalo mong mas nakilala ang Panginoon. And most of the time, ganun po yung pagkilos sa atin ng Panginoon sa buhay natin. May isang nag-pray, di ba? Lord, give me patience. Now. Nagmamadali. Patience nga, nagmamadali. So the obstacles were not meant to discourage her, but to strengthen and display her faith. Anong pinagpipray mo ngayon? Meron bang isang bagay na hinihiling mo ngayon sa Panginoon? Lately, mga anak ko po homeschooled. Okay? Tumataas yung tuition fee. No? So, may binabayaran pa kaming bahay. Kakalipat lang namin last October. So, alam mo, may hirap mag-juggle ng funds. Lalo na kung parehong priority, di ba? No? So, we were just praying, Lord, pinakita mo naman ito before na nag-provide ka. Lord, gusto uli namin makita na nagpo-provide ka ngayon. So, and of course, hindi lang naman din kami nagpe-pray na nakaupo na lang. Ano? Ang misis ko is very masipag. No? So, lagari siya. Consultancy, kaliwat kanan. Kung kailangan bumiyahe, biyahe, kahit di na siya, hihilo na siya. And then just this week, siguro Wednesday yata yon, may group chat kami sa family. And then she broke the news. Sabi niya, guys, good news. God provided and answered our prayer. Enrolled na si Speed. Thank you, Lord. Kasi kahit may discount ang pastor, malaki pa rin. So sometimes, gano'n ang ginagawa ni Lord. No? It's a test of our faith. Patalim ka ba kakapit o sa Panginoon? Now, as we conclude, this story reminds us that God's way are not our ways. Siguro kung ang mga disciples lang ang masusunod, ay talagang palalayasin nila yung babae. In doing ministries, mga kapatid, we often do surprising acts through unexpected people and in a very unconventional ways. Dahil sometimes yun ang kailangan gawin. Dahil sometimes yun ang kailangan mangyari. Sa panahon natin ngayon, naramdam natin yung ethnic divisions. Di ba? Mga conflicts, even religious conflicts. Ang passage po na ito ang nagpapatunay na sa Panginoong Hesukristo, walang kami at kayo, walang tayo at sila. Amen po ba? No? There is no us versus them. Bakit? Dahil sa, alam mo yon, sa lente ng Panginoon, walang second-class citizen. You know, sad to say, tayo, from time to time, guilty tayo dun eh. Tayo mga Baptists or Evangelicals, sometimes we label people. Ay, hindi namin member sa church yan. So, dun yan sa huli ng pila. No? There are some churches, di ko naman papangalanan, at we had our share before sa MMBC na pagkakilala, mas nauuna. At pag parang medyo suspicious, i-box out nyo nga. Medyo nakakaduda yung kilos eh. Pero sa Panginoon, hindi pala ganun eh. Para sa Panginoon, there's only desperate sinners in need of grace. And that's us. Tingnan mo nga ang katabi mo. Tayo yan. Amen po ba? Tayo yung mga nangangailangan ng grasya ng Panginoon. Whether we are religious insiders
or pagan outsiders. And the thing is, the gospel breaks down every wall and invites everyone to feast at the master's table. Na yun na nga na kahit crumbs lang, crumbs can do miracles. Crumbs can show God's abundant, unlimited grace. Sometimes we pray for a bread, di ba? Lord, sabi mo, di ba? 10-fold, 100-folds. Rumaragas ang pagpapala. But looking at this passage, nakaka-humble yung cravings ng babaeng ito na kahit crumbs lang, enough na. Amen po ba? Na dapat nga sa aso na lang. Pero yet, di ba? So, my prayer for all of us, like this remarkable mother, approaching the throne of grace with confidence. By the way, nag-intercede siya, hindi nga para sa kanya eh. Nuggets natin? Ito palang amazing, ihabol ko lang. Hindi niya pa nga need eh, para sa anak niya. Ang priority niya pa nga, anak niya, hindi naman sa kanya eh. So may we, as followers of Jesus Christ, imitate that kind of gesture. With all humility, approaching throne of God, the feet of Jesus Christ. With all perseverance, with all brokenness, with all, submission. Not in our own merit, but in the boundless mercy of our Lord Jesus Christ. Let's pray. Lord, thank you for opening our minds, opening our hearts, Lord God, na yung binibuild up mo sa buhay namin, Panginoon, magkaroon kami ng genuine faith sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa reminder to passage that your grace is so abundant na kahit kapareho lang siya ng mga crumbs, mga tira-tira, still, Lord God, it can satisfy our needs. It can satisfy our longings. And thank you because you are true to your word, Lord God. Nung sinabi mo na wala kang pinipiling group of people lang na gusto mong iligtas, kung hindi ang grasya mo, ang salvation, ay para sa lahat. So we are so grateful, Lord God. Tanggapin niyo po ang aming pasasalamat at papuri at pagsamba dahil ikayo po ang aming Diyos na buhay. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. God bless po sa atin lahat.
Sa Diyos po ang papuri para sa himig ng pagtugon mula sa PBCC Choir. And tayo rin po ay nagpapasalamat sa ating Pastor Glenn sa mensahe. Dalangin natin bilang isang iglesia, bilang katawan ni Kristo na ang mensahe ng grasya ng Panginoon patungkol sa Hintil at sa Hudyo ay tumimo sa ating mga puso at ang banal na Espiritu ay kumilos sa ating kalagitnaan nang sa gayon maipamuhay natin ang mensaheng ito. Tayo naman po ay dumako sa ating pananambahan as tithes and offerings. I'll be reading from Psalms 116 verses 12 to 14. It says, "What shall I return to the Lord for all His goodness to me? I will lift up the cup of salvation and call on the name of the Lord. I will fulfill my vows to the Lord in the presence of all His people." Tinatawagan ko po ang ating mga deacons and deaconesses for the collection of our tithes and offerings. I come before you today. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Well, I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my dark. Let us all stand and please pray for our offerings. Dakila ka sa aming buhay, O Diyos, at kami ay nagpapasalamat sa inyong biyaya at grasya sa amin. Ang mga ikapu at ang mga handog na ito ay patuloy lamang ng inyong katapatan sa aming buhay. Kaya aming lamang ibinabalik sa inyo ngayon sa oras na ito ang inyong kabutihan sa aming buhay, sa mga nagdaang panahon, pati na rin, Panginoon, sa inyong katapatan sa aming mga buhay sa oras na ito. Kaya dalangin namin, O Diyos, na ang mga handog na ito, these offerings, Panginoon, patuloy niyong gamitin sa inyong gawain, patuloy niyong gamitin din, Panginoon, ang mga pamilya na kabahagi ng paghahandog na ito. At gayon na rin, Panginoon, patuloy niyo kaming pagpalain at bigyan ng isang pusong tapat na nag-iingat sa mga bagay at mga regalo, handog na ibinigay niyo sa aming buhay, Panginoon, sapagkat nais naming pasalamatan ka sa lahat ng aming gagawin sa aming buhay. Muli, O Diyos, nagpapasalamat kami sa inyong katapatan, sa inyo ang papuri at pasasalamat sa buong magpakailanpaman.
Now may the God of all mercy, who is rich in compassion and is slow to anger, fill you with a deep and abiding sense of His presence. May He strengthen your faith, not because it is great, but because He is faithful. And may you go into this world as a living testimony of His grace, extending the same mercy you have so freely received. And may the peace of Christ, which transcends all understanding, guard your hearts and your minds in Him, both now and forevermore. Amen, amen, and amen. Just as I am without one plea, but that Thy blood was shed for me, and that Thou bidst me come to Thee, O Lamb of God, I come, Happy Sunday, everyone.